sa isang kabuuang gulo. Sagot ni Vicker, mas malakas lang siya at iniisip kung mali ang mas malakas na tao. Ibinahagi ni Hugo na ang kanyang mga kapatid ay dumating noon at pinatawad siya. Naalala ni Vicker ang isang nakaraang alaala kung saan binisita ng bunsong anak ng pamilyang basketball si Hugo. Siya ay naging isang madre at sinabi kay Hugo na pinatawad niya ito at nag-alok sa kanya ng isang misa. Ang tugon ni Hugo ay habang sinasabi ni Vicker ng malakas na ang pagpapatawad ay isang dahilan lamang na ginawa ng mahina na hindi makapaghiganti. Dahil sa kanilang kawalan ng lakas, nagniningning ang mga mata ni Vicker habang binibigkas ang mga katagang iyon. Natuwa si Hugo sa sinabi habang nakangiti ng malawak. Binibigkas ni Hugo ang moto ng pamilya. Ang malakas lamang ang maghahari, ang mahina ang may kasalanan. Ginagantimpalaan ni Hugo si Vicker sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na kumuha ng anumang merienda mula sa imbakan ng pagkain na sapat lamang para sa kanya. Si Vicker ay masaya at humihingi ng tsokolate, habang pinasasalamatan niya ang patriarch para sa gantimpala. Habang siya ay tumalikod upang umalis, tinawag siya ni Hugo na kanyang anak at gumawa ng maayos sa pansamantalang pagsusuri, hindi natalo sa direktang mga inapo. Naiinis si Vicker sa kanyang narinig, ngunit tumugon ng oo, aking Panginoon. Anyways, mas ipinakilala ni Barry ang kasumpa-sumpa na tsokolate na tinatangkilik ng mga Germans ng Mord clan, na sinasabing ito ang pinakamataas na kalidad na mahirap makuha. Tinatanggihan ni Vicker ito na nagsasabing kailangan niya ng cacao beans na mas mabango ang aroma at nalito si Barry at ang chef sa kahilingan. Ang cacao beans na may kulay na purple na tinatawag na bloody beans, ay ibinibigay kay Vicker sa bawat nilalang ay makakagawa ng 100 liter ng chocolate. Si Vicker na nakatikim sa kanila at nabigla sa kanilang panlasa. Higit pang nagtaka si Barry sa mga kababalaghan sa kanyang sarili na si Vicker ay talagang gusto ng tsokolate sa bawat mapait na beans para sa kanya, at siya ay napakatalino sa paghahanap ng layo upang makakuha ng tsokolate. Kahit na may mga paghihigpit na inilagay ang patriarch, nagtatanong ang chef kung gusto niya. Upang ay proseso ang mga beans, ang chef ay bumababa at ginagawa ang mga ito. Bilang higit na nakakapagtaka kung si Vicker ay may kakaibang lasa, gayunpaman, ay hindi nakuha ang tsokolate upang kainin, ngunit upang gamitin ang mga ito sa praktikal na pagsusulit. Pagkalipas ng 5 araw, sa itaas ng mga bundok, si Vicker ay nakangisi ng malawak, alam na isang malaking sakuna ang magaganap. Hindi pa nangyari yon sa isang clan. Ang mga anak ng pamilyang Baskerville ay inilalagay sa mga mahihirap na kaganapan at maagang edukasyon mula sa murang edad. Nangangahulugan ang pagkakaroon ng kanilang mga unang hakbang na tumakbo sa isang matarik na bundok. Hindi pinahintulutang humiga o nasa tiyan. Oras na lang para matulog kasama ang isang halimaw na bangkay upang umangkop sa mahihirap na kapaligiran kapag nakumpleto. Sila ay magiging 8 taong gulang, nagsisimula sa kanilang nakamamatay na pagsusuri, na nagdadala sa amin sa praktikal na pagsusuri, na isang pagsusulit sa kaligtasan. Ang mga young masters ay nagtitipon sa isang malayong teritoryo. The Low Rouge et Lune War Mountain. Ipinapakilala si Havlab, ang instruktor ng pagsusulit ay nagtuturo sa mga master kung ano ang kailangang gawin. Mabuhay ng 1 buwan habang nangangaso ng malalaki at malalakas na halimaw. Ibinigay ang 10 puntos para sa nakaligtas na 30. Kung nakaligtas sila ng walang kapansanan, ang iba at ang nakaligtas sa 50 puntos ay nakaligtas pagkatapos talunin ang isang halimaw ng 70 puntos. Kung ang lahat ng mga kondisyon na nabanggit ay tapos na, 70 puntos, pagnanakaw ng mga badge mula sa iba ay gumawa ng kanilang mga puntos. Ang iyong namamatay na mga resulta sa 0 puntos, 100 puntos ay hindi umiiral. Nagpaalala si Havlab sa kanila ang aral ni Hugo na ang isang eskrimador ay namamatay kapag sila ay naging mayabang. Pinayuhan niya ang mga ito na huwag umalis sa itinalagang lugar, dahil ang bundok ay naglalaman ng maraming bagay na hindi natuklasan sa panahon ng pagsusulit. Ang mga shadow dog ay itatago at bibigyan ng grado. Kumakalat ang chismis sa mga kandidato. Habang pinag-uusapan nila ang mga chismis tungkol kay Vicker, iniisip kung magiging magaling din ba siya sa praktikal? Napangiti ni Vicker habang naaalala ang bundok. Nag-iwas ng tingin ang triplets sa kanya. Ang kampana ng pagmamarka ng pagsisimula ng pagsusulit ay pinatunog na ni Havlab. Nagdarasal para sa kanilang kapalaran. Ang mga young master ay agad na nawala, bawat isa ay may sariling plano. Nagtatalo ang triplets sa isa't isa. Hindi ipinagbabawal ang pagpatay dahil nagresulta ito sa pagbabawas ng mga puntos.
Habang si Havlab ay humihit-hit ng sigarilyo. Ang pag-alam sa mga shadow dog ay tiyak na magpapanatili ng casualty sa pinakamahina. Isang shadow dog ang nakitang sumusunod kay Vicker. Nagtataka kung saan siya pupunta. Inaasahan ang mga kasanayan ni Vicker dahil sa kanyang mga nakaraang tagumpay. Dahil ang batang si Vicker ay dumating sa isang malaking puno, napansin na ang malambot na lupa ay pinakamahusay. Nagpa siya siyang manirahan at magpahinga dito habang pinapanood siya ng anino na aso. Nagulat ang shadow dog sa kanya, nagpapahinga. Si Vicker ay nagtitipon at gumagawa ng mga bagay tulad ng sa Minecraft. Habang ang iba ay nakikipaglaban sa kanilang sarili. Ang anino ng aso ay hindi makapaniwala dahil si Vicker ay nangangalap lamang ng mga mapagkukunan at nagtataka kung plano niyang magtago lamang dito. Napagdesisyonan niyang umalis. Ninanamnam lang ni Vicker ang kanyang natitirang alaala sa nakaraan. Sinabi ng isang subordinate kay Vicker na ang cacao beans ay nagpapababa ng amoy ng isda, at ang madugong beans ay ang pinakamahusay. Nakatitig si Vicker sa apoy at usok, alam niyang tapos na siyang maghanda para magsimulang manghuli. Habang nakikita ang mga hukay ng sibat na nakapalibot sa kanya, lumipas ang ilang araw habang naglalakad si Vicker sa restricted area noong siya ay isang scout. Maaari siyang maglakad-lakad dito ng may dahilan. Napansin niya ang nasusunog na amoy at nakakita ng nasusunog na pupo. Oo, nagliliyab ang pupo sa mundong ito, ibig sabihin isang halimaw lang ang may ganoong uri ng pupo sa lugar na ito. Masaya si Vicker na makita ang kanyang hinahanap. Isang halimaw na may apoy sa bibig ang nakatayo sa itaas ni Vicker. Isa itong hellhound. Ang hellhound ay isang hayop na nilamon ang impyerno. Mga apoy ng mundo ng langis, na nagiging sanhi ng katawan nito na maging isang apoy. Halos hindi nagawang talunin ni Vicker ang isa sa edad na 18, sa kanyang nakaraang buhay, na 8 taong gulang. Ngayon, imposibleng matalo niya ito. Ngayon si Vicker ay nagpapasalamat sa kanyang nakaraang buhay, alam niya ang layo upang talunin ito. Siya ay sumugod patungo sa hellhound, alam na ang isa sa mga kahinaan nito ay gumagalaw sa mga tuwid na linya, na nagpapahirap lamang sa pagbabago ng direksyon, ngunit madaling umiwas. Natigilan ang hellhound na umiwas si Vicker. Binuksan ni Vicker ang isang bote na may tubig na inispray ito sa lupa. Dahil isa itong kahinaan para sa impyernong hounds. Hindi sila makatapak sa kahit anong volume ng volume. Nagiging sanhi ito upang maiwasan ng hellhound ang tubig sa lupa habang tumatakbo ito patungo kay Vicker. Salamat sa tubig, inilalantad nito ang isa pang kahinaan na ang lahat ng canine ay nagbubukas ng bibig nito habang tumatakbo. Paatras ng isang hakbang si Vicker habang tinutulak siya ng hellhound gamit ang bibig nito. Buksan ang eksaktong sandali. Naghintay si Vicker para epitik ni Vicker ang isang bagay sa bibig nito at sanhi ng pag-iwas sa hellhound. Habang sinusubukan itong umikot pabalik kay Vicker. Gayunpaman, naramdaman ng hellhound na may mali at natitisod sa lupa, humahagulgol. At si Vicker ay nagpapakita na ang tsokolate ay lason sa mga aso, at dahil ang isang madugong bean ay maaaring gumawa ng 100 liter ng tsokolate, ito ang pinakahuling lason para dito. Ang hellhound ay nakahiga sa lupa, umuungol, hindi makagalaw, lumakad si Vicker patungo dito, binunot ang kanyang espada. Hinahanap kung saan wala ang mga tadyang para i-target ang bato nito. Umuungol sa sakit ang hellhound. Habang tinutusok ng espada ang katawan nito. Ginagawa ni Vicker ang huling suntok at isang asul na essence ang nabuo mula sa katawan. Tinatawag itong XP o karma na nilikha kapag nahuli mo ang mga halimaw. Pagkatapos na maipon ang enerhiya sa kanilang katawan, na nagpapalakas sa kanila, na-absorb ito ni Vicker, na ginagawa ang maikling espada na hawak niya. Mas magaan. Masaya si Vicker dahil maaabot niya ang kanyang regression state bago siya matanda. Iniisip niya kung ano ang magiging mukha ni Hugo kapag nalaman yon. Isang 8 taong gulang ang nagdala ng halimaw. Kaninong rate ang B+, kasama ang halimaw na ito, nakuha ni Vicker ang unang lugar sa praktikal na pagsubok at nagpa siya kung anong reward ang makukuha. Ang gantimpala ay isang libro na siya lang ang nakakaalam. Ang gantimpala ay isang book na siya lamang ang nakakaalam ng totoong halaga nito. Iyon, lumingon siya para makita ang 4 pang impyerno. Iniisip niya kung dumating sila dahil sa mga sigaw nito at gusto nilang ipaghiganti ito. Pinutol ni Vicker ang ulo ng patay na hellhound, nasasabik sa pag-iisip na labanan ang higit pa sa mga hellhounds. Dahil marami pa siyang beans. Gayunpaman, isang mas malaking presensya ang nararamdaman ng mga hellhounds at napansin ni Vicker,
na naniniwalang ang mga hellhounds ay natatakot sa kanyang pagkauhaw sa dugo. Ang mga hellhounds ay yumuko sa kanilang mga ulo sa takot, ngunit ang mga hellhounds ay hindi sumusuko, kahit na sila ay mamatay. Si Vicar ay napagtanto ng isang bagay at lumingon. Upang makita ang isang tatlong ulo na figura, ang isang Cerberus. Si Vicar ay naalarma dahil mayroon itong rating na plus, ngunit ito ay dapat na nasa ikapitong tagaytay. Bakit nandito si Vico? Naisip ni Vicar ang mga sugat at dugong tumutulo mula sa katawan nito. Maramihang mga palaso na may iba pang mga pinsala ang ginawa sa halimaw. Sa mas malapit na pagsisiyasat na ito ay dahil sa mga barbarian na tribo sa kabila ng bundok bilang ito ay kanilang teritoryo, at ito ay dumating sa lahat ng paraan dahil sa paghabol sa kanila. Nakita ni Vicar ang pagkakataong panghabang buhay na manghuli at makasugat ng plus beast. Dapat niyang patayin ito kahit ano pa ang itinatago ng kanyang kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng mastered sa ikatlong basket at pagiging isang mataas na antas bilang isang dalubhasa sa espada. Ngunit naabot na niya ang isang antas na hindi naabot ng ibang mga aso noong sila ay naging matanda na. Tinatakpan ng susi ang kanyang talem sa aura at sumugod sa nasugatang Cerberus. Sinubukan niyang hiwain ang isa sa mga ulo nito, ngunit nag-ambala ito ng kabilang ulo nito. Hinihiwa niya ito bilang reaksyon. Sa paghiwa nito, napagtanto niya na ang pagpatay dito ay posible. Dahil sa digmaan sa mga demonyo, nagawang pakinisin ni Vicar ang kanyang pagiging bihasa sa espada at walang palatandaan ng hindi kinakailangang paggalaw. Sa kanyang mga diskarte, idagdag ang kanyang lakas at katawan mula sa mga stick ng ilog. Ang lahat ng mga armas Vicar ay nagtrabaho laban sa Cerberus, ngunit iyon ang kanyang naisip. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng husto habang ang Cerberus ay dumapo, ngunit nakamamatay na suntok kay Vicar, na nabasag ang kanyang espada sa mga piraso. Saglit na pinabayaan ni Vicar ang kanyang pagbabantay, na nagresulta sa isang nakamamatay na suntok mula sa mga kuko nito. Diretso na itinapon si Vicar sa isang puno. Siya ay umuubo ng dugo, habang ang kanyang mga mata ay namumuti. Dahil sa biglaang pagmulat niya, iniisip kung siya ay nawalan ng malay. Matapos ang direktang tama na ginawa sa kanya ng Cerberus. Habang naglalakad ito patungo sa kanya, naramdaman niya ang sakit sa kanyang kaliwang braso, kaya siya ay napaisip kung natanggal ang kanyang braso. Tiningnan niya ito at nagulat siya nang makitang buo pa rin ang mga braso niya. Nagpasalamat si Vicar sa River Styx effect para sa pagpapanatili ng kanyang braso. Ang Sub-Eres ay handa na para sa isa pang pag-atake. Sinisingil nito patungo sa kanya ang pagbagsak ng puno na nasa likuran. Umalis si Vicar sa daan bago ito makapinsala sa kanya. Naisip niya kahit nandoon pa rin ang braso niya, nanatili pa rin ang pinsala at hindi na siya makakatanggap ng second hit. Ang mga server ay tumalikod na may mga posibilidad laban sa kanya. Inisip niya ang sitwasyon bilang isang paglalakbay na dapat mahanapan ng paraan ng bawat bihasang mangangaso. Si Vicar ay nag-iisip ng pinakamahusay na posibleng aksyon na dapat gawin at nagpasya na tumakas lamang ng mabilis hanggat maaari. Naalarma ang Cerberus nang makita siyang tumatakbo palayo. Hinahabol siya nito. Iniisip na si Vicar ay mapalad na ang Cerberus ay nasugatan. Kung hindi ay lagot na sana siya ngayon. Habang patuloy siyang tumetakas dito. Kailangan lang niyang lampasan ang bakal na bakod, kaya lumabas siya sa restricted area. Tumalon si Vicar sa bakod na bakal at naghanda upang marating ang lugar na inihanda niya noon pa man. Habang ang Cerberus ay umabot na rin sa bakod na bakal. Kung nahuli siya bago makarating sa lugar na yon, ito na ang magiging katapusan niya. Sinira ng Cerberus ang bakal na bakod na ang mukha nito ay umaatungal ng malakas habang nagpapatuloy ito sa paghabol, na tumatagos sa mga puno. Lumingalinga siya sa paligid para makita ang lugar. Napansin ni Vicar ang isang tumpok ng kahoy sa harap ng puno, na ginagawa itong lugar kung saan siya dapat naroroon. Buong lakas siyang tumakbo, medyo malayo pa, medyo napaisip siya sa sarili. Sigaw niya habang humahabol ang Sub-Eres sa likuran niya. Napagtatanto na ito ang perpektong sandali, tumalon siya sa hangin nang ibuka ng Cerberus ang bibig nito para umatake. Ang isang hakbang pasulong sa isang pagmamarka ay nagiging sanhi ng paglubog nito sa lupa. Dumapo si Vicar sa kanyang likod, ligtas mula sa pag-atake nito, humihinga ng mabigat. Habang ang Cerberus ay sinalubong ng maraming sibat na nakatago sa lupa sa ibaba. Tinatanggap niya ito sa duyan ng mga espada, pinupunasan ang pawis ng kanyang mukha.
Siya ay masaya na ang mga bitag na ginawa niya para sa mga Hellhounds ay kapaki-pakinabang laban sa Cerberus. Ang mga madugong beans ay ikinalat sa mga sibat na nasa lupa na kapareho ng mga species ng Hellhounds. Ang mga server ay madaling nolison, ang dalawang ulo nito, ubo, suka, at sakit. Napansin ng gitnang ulo nito ang pag-ungol ni Vicker sa kanya, habang hawak niya ang isang sibat na nakatutok dito at buong lakas niyang ibinabato. Tumalbog ang sibat sa katawan nito habang umuungol ito ng malakas patungo kay Vicker. Nagsisimula siyang bumaba mula 7 sa bawat hakbang. Ang Cerberus ay tumagal ng pangalawang nakaraan. Dahan-dahan itong umabot kay Vicker. Habang umabot sa 0 ang countdown. Kapag umabot na ito sa 0, bumagsak lang ito sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Vicker. Habang ang mga server ay bumagsak sa lupa sa harap niya. Masaya na malaman na totoo ang mga chismis tungkol sa 7 hakbang. Ipinaliwanag niya na iba ang sibat na kanyang ibinato, na ito ay nilagyan ng lason ng makamandag na dugong mamba, na natagpuan noong siya ay sanggol pa.